Pare, surreal dito sa India. Sa video na to, maghanda dahil gagawin natin ng isang mega halal meat street food tour sa Old Delhi dito sa India. And then nandito yung ating iba't ibang chicken kebab. We will eat some legendary halal street food of Indian Muslims. From a 72-year-old flaming hot Sikh kebab. Pare, di ko alam ginagawa ko ngayon. Insane royalty butter chicken. Ididip mo ulit doon sa extra butter sauce. Ultra famous halal biryani. Na kapag gumagamit ka daw ng kutsara o tinidor sa biryani mo, bad manners daw yun. Ang laging dinudumog na buffalo ni Hari. Alam mo, tutusin, pwede siyang i-consider as pares At sa huli, kakain tayo sa iconic Haji Fried Chicken. 95 years old pero nagtatrabaho pa rin, siya pa rin naghihiwa. Be ready for some meat, some noise, and for some amazing halal street food. This will be an ultimate non-veg Indian street food at night. Ready ka na ba? Tara! Pops, nandito tayo sa Old Delhi, India, dito sa legendary Jama Mosque. Gagawin natin isang ultimate halal street food tour. I mean, I'm a huge fan of halal food. At dito mismo sa Old Delhi, sobrang daming legendary street food spot na syempre halal. So Pops, gawin natin, akyat muna tayo. Tignan natin tong magandang mosqueng to. Tara! Hinduism is a major religion dito sa India at almost 80% of the huge population. Pero sa pangalawa nito ay ang relihiyon ng Islam with about 14% of the population. At dito sa Old Delhi ay matatagpuan ang Jama Masjid. So sobrang tagal na to at isa to sa pinakamalaki lalo na kapag Ramadan. Dito lahat nagdadasal ng mga kapatid nating Muslim. Look, this is insane. This is crazy, wonderful, and beautiful, pare. Look at that. Ang historical mosque na ito ay itinayo noong 1650s during the Mughal Empire sa pamumuno ng famous Mughal Emperor na si Shah Jahan. At tuwing may special na okasyon ng mga kapatid nating Muslim dito, lalo na kapag Ramadan, ay hindi na mahulugan ng karayom ang mosque ito. At halos 25,000 na katao ang kasya dito to offer their prayers. Pero kung tutusin, akala ko magulo na ibang area na napunta ako sa Delhi, pero may mas lalala pa pala dito sa Muslim town. Mga tuktok na siksikan, mga bosinang hindi magkamayaw sa pag-iingay, mga taong nagmamadali na tila tumatagaktak ang mga pawis. Kaya naman, kailangan magdoble ingat. Ano oras na ba? Mag-alas 6 na pero may araw pa. Pero naaamoy ko yung bango ng spices, yung usok ng kebab. Ang mga pagkain matatanong mo dito ay halos puro karne. 81% of Indians limit their consumption of meat dahil sa religion nila na Hinduism. Kaya naman marami talagang vegetarian street food option sa bansang to. Kaya itong Muslim town ay tinawag din na non-veg area dahil kaliwat kanan ay punong-puno ng karne. At speaking of karne, punta tayo sa 72-year-old kebab shop na pangalan is Abdul Ghani Qureshi na nagbebenta ng iba't ibang Sikh kebab. Ito ay isang uri ng meat barbecue na hinaluan ng Indian spices formed into cylinders on metal skewers and flame grilled. So look at this, pare, parang may concert. Pero ang ginagawa nila, nag-iihaw sila ng iba't ibang kebab. So may chicken, buffalo, tsaka goat. Pops, this is amazing. Legendary na to. So, what will I do, bro? So, okay, I will. Pare, di ko alam ginagawa ko ngayon. Para akong mahihain dito. Then, can I do like 3? Whoa! Pare, surreal dito sa India. Ito na, yung ating Sikh kebab. This is, as in, mas legend pa to sa legendary. This is like 100-year-old century recipe. At ito na yun. So, gagawin natin. So, meron tayo dito papansin mo, sobrang nipis. At thin kind of roti. At tawag niya handkerchief roti daw. So gagawin ko, ang galing nga, parang tissue nga lang.
Sige, kukuha ako. So ito, Paps. Ito yung chicken muna. Gusto natin tikman. So kukuha ako nito. Wow, that's kinda juicy and hot pa. Wow, look at that. So this is butter, right? Not oil. Cheers, pare. Sobrang lambot. Para na siyang butter na tumutunaw sa bibig ko. And then, the hint of the cilantro, yung butter nandun, as in sobrang, paano ba explain? Parang yung mga fat niya, natunaw na, tapos sobrang smoky din niya. Hindi parang may nalasa ng turmeric, and parang curry flavor, but that chicken kebab is insane. This is the mutton. Actually, I wanna try, wala nung bread. Gusto ko na siya tikman as is. Look at that. Ibang atake. Yung mutton. Wow. This is saltier. So much flavor in it compared to the chicken. Basically, same spices lang siya pero parang mas malinamnam yung kambing. Kunin itong hanker chief roti nila. And then, kumuha ulit nung kebab. Lagyan ng konting sibuyas. Anyway, tikman natin to. Yung texture nung pinaka-roti nila, parang crepe. Sobrang nipis lang. Oh my God! What's this? Another food! Nagbibigyan ako ng pagkain dito sa India. So, toothpick daw. Kuha ka ng onions, and then kuha ng chicken tikka. Look at that! Super fatty and succulent. Nice. I mean, it's like one of the best meat na natikman ko so far. It's smoky, then parang like there's a yogurt cream na nagpapadagdag ng lasa, and then yung cilantro nandun, then yung onions niya nagdagdag na extra sweetness. Alam mo kung tatanungin ka ng mayaman mong tatay after mo graduate kung kotse ba o bahay, ang sagutin mo, etong tika na to, mas sulit to pare. Yung pinabayad niya lang sa akin, yung isang mutton kebab. Sir, thank you so much. Thank you so much. Amazing. Shout out to the Philippines. Say hi, Philippines. Hi, Philippines. Thank you. What best kebab in Delhi? Best kebab. Best kebab. Tumidilim na pero mas lalong umiingay at mas sumisikip ang mga daanan. And then yung tao, and shoulder to shoulder kayo, magkakatamaan kayo. This is really crowded. Talo pa nito ata yung EDSA people power sa sobrang sikip ng tao. Para sa next halal meat food trip natin ay ang ever famous Aslam butter chicken. Hindi to basta-basta butter chicken dahil maaakit ka talaga sa amoy ng chicken tandoor tapos lalagyan niya ng pure butter with spices. Kaya naman puntahan talaga to ng mga turista at lalo na ng mga lokal. Sama plastic. Kita mo dito, kebab na naman. Pops, ibang klase lang. Yung amoy ng butter, as in, dumediretso sa nostrils ko. Sana pag may allergic rhinitis ako, yan yung naaamoy ko. Feel ko gagaling ako agad. At yung damit ko yung panigurado, amoy usok na. So ito yung butter. Makikita mo, isang bloke ng butter na may plastic pa. Yun yung ligay at yun yung gagawing sauce. And then nandito yung ating iba't ibang chicken kebab sa gitna ng mga ingay na syudad ng Delhi. Okay, Pop, simulan natin. Meron dito yung shami kebab. Para siyang burger patty. So, gawin natin, kuha tayo. Ooh, okay. Parang malutong siya. Sige, so gawa to sa chicken meat. Tapos may iba't ibang spices. Wow, jam-pack ng spices yun. Ginger, yung cumin seeds, coriander seeds, turmeric. Para sila nagsasayawan sa dila ko. And then yung karne. How do you describe it? Para siyang mash yung chicken na nagiging texture niya is parang floss, parang ganun. It is also yung green chilies and then yung labas niya. Medyo may crunch siya kasi breadcrumbs pala yun. So ito yung highlight, ito yung bestseller dito, the butter chicken. Look at that. Look at the natural oil coming from that butter and then parang naging cream na yung itsura niya. Kuha tayo ng butter chicken dito. Ilagay natin sa gitna ng bread. Ikuha ka ng konting piraso ng handkerchief bread and then kuha ka ng konting slices dun sa ating butter chicken. Gagawin mo, ididip mo ulit
doon sa extra butter sauce. Cheers! Ang bihira. Parang ngayon lang naka-inom ng ganong ka-rich, ka-creamy na butter syrup. May konting hint ng parang cheese flavor, hindi ko masabi. And then the chicken, malambot, smoky, juicy pa. This is amazing. Itong handkerchief roti na parang na-drench na rin ng butter. Nice pa rin. Nagigets ko bakit pinipilahan to, bakit sobrang daming tao ngayon. Aba, hindi makukumpleto ang halal food tour na to kung walang Indian biryani. At ang Al Yamin, ang pinaka-busy na biryani shop na makikita mo sa Muslim area ng Delhi. Grilled chickens, kebab, at chicken changensi ang ilan sa mga matitikman mo pa dito. Pare, nandito tayo sa isang sikat na biryani restaurant. Actually, sobrang wild ngayon. Medyo nagkakagulo. Okay. This is very yummy. It's very yummy. It's very yummy. Okay, Paps. Dumating na yung ating chicken biryani at chicken changensi. This is jam-packed na restaurant, as in people come and go after kumain, labas, and then may papasok ulit. So pare, look at this. A huge chunk of changensi. This is nice. Actually, visually pa lang mukhang masarap na, and sabi niya, ang bango. Kung isprayan mo ko nito, panigurado lalayo kayo dahil sobrang mas-spicy siya. Pero I mean, if a foodie like me, mababanguhan ako. That's nice. Ito rin. Pwedeng gawin mo amuin mo lang to, kumuha ka ng toyo, merong meal ka na. Kapag gumagamit ka daw ng kutsara o tinidor sa biryani mo, bad manners daw yun. So, we will use our hands. I wanna taste the biryani first. So, kuha ko dito. So, may dalawa ka. May grilled option ka. And then, ito yung parang steamed chicken. Gawin ko, wanna try the grilled chicken first. Cheers! Bang ilang manok ko na to, pero hindi pa rin nagsasawa. Ito medyo manghang siya. It's tangy, spicy, there's a curry-like flavor, and then may konting crunch na. Galing dun sa pagka-grilled sa kanya. Kuha ko nung changensi, ito yung parang chicken curry nila. Wow, it's hot! Nakakuha na ako. Then, kuha tayo ng biryani dito sa gilid. Then, let's scoop it in. Cheers, pare. One of the best biryani natikman ko sa India so far. That's extremely fragrant. Yung kanin natin, fluffy, soft. Parang natutunaw sa bibig mo. And then the changensi, para siyang may strong curry flavor na medyo pang, hindi ko alam kung may kamatis ba siya. Medyo peppery din siya. All of the spices nandun sa sauces na nanood doon sa mismong manok. Kung hindi pa ako busog, sigurado na ubos ko na to. Sobrang lokal talaga. Yung kalsada nakikita mo, yung mga tao nagkukwentuhan, magkakabarkada, pamilya, at kumakain ng biryani dito sa Delhi, India. Nakarami na ako ng biryani kahit sa Pilipinas. Pero feel ko, nung kinain ko to, kaka-de-virginize pa lang sa akin ng biryani. One of the best biryani in the whole Delhi, India. Thank you so much. Sabi nila kung saan daw may pila, doon daw makakahanap ng masasarap na street food. At yun nga yung nakita ko sa Shabrati ni Hari Shop. Tila parang may performance ang mga nagbebenta dito. At pahabaan ng pasensya ang mga customers para lang makakain ng nihari. Ang nihari ay isang Indian meat stew na ini-slow cook with Indian masala. Pwedeng baka, kambing, or buffalo ang karne dito. Video me that I'm filming. Wow! Medyo nakakabaliw ang action dito. So nihari is a kind of meat stew, either beef or buffalo.
And then dito ay nakapila lang din sila. And then kanya-kanyang order. Usually take out din. Pwede mag-dine-in. Pero this kapag a humble small eatery sa gitna ng parang neighborhood, parang barangay. At yeah, umorder na tayo. Okay, ito na yung ating ni Harry. This is the like buffalo stew. Spicy buffalo stew. Pwede mo na siyang i-compare sa curry. Pero this is kamiri roti or a yeast roti. Mas makapal siya compare sa roti. Para siyang pizza yung texture niya. Kuha ako dito ng buffalo. Wow, ang lambot. Look at that. Kung makikita nyo lang, sobrang lambot. And then, kuha tayo ng all of that oil, that sauce. Actually, yung oil nito, hindi siya oil. It's more on the fatty na nag-melt na doon sa pinaka-buffalo. Sige, cheers! Nararamdaman ko yung collagen or yung mga tabang na tunaw sa bibig ko. Parang may organic lip balm ako. It's incredibly flavorful, spicy, all of that masala. Parang siyang gravy, a curry gravy na ma-oil. And then yung karne, sobrang lambot. Tapos yung roti natin, parang ng pizza yung texture niya. Medyo chewy siya, crispy and flaky. Alam mo, tutusin, pwede siyang i-consider as pares eh. Lasang-lasa ko yung taba. As in, sobra. Panigurado, sa puntong to natulo ng laway ninyo habang pinapanood yung video na to. Pero hindi pa natatapos at kailangan natin puntahan ang legendary at iconic na Haji Fried Chicken. Si Mr. Haji Muhammad Hassan ay ang old man na nakikita nyo nagluto pa rin kahit 95 years old na. Their fried chicken is fried into perfection with their secret marinade and masala. What's Haji? Haji. Okay, nababaliw na ako sa init dito pero hindi ako magpapatalo. Meron ditong huge jacuzzi of legendary HFC or tinatawag na Haji Fried Chicken ng India. Parang ito yung version nila ng KFC. Look at this huge pot. Mr. Haji Muhammad Hussain, 95 years old pero nagtatrabaho pa rin, siya pa rin naghihiwa. Sobrang init, di ko ma-explain kung nararamdaman nyo yung init sa camera parang sa impyerno. Umorder na tayo. Okay, Pops, ito na yung Haji Fried Chicken or tinatawag din nilang parang KFC or Indian Fried Chicken. So, patakan natin ng lemon. Di ko alam kung anong pisto pero bahala na. Wow, sobrang init. Alam mo yung tsura niya, punong-puno ng parang turmeric at iba't ibang masala. Woo! Yun na ate, pinakamatapang na fried chicken na naamoy ko. Where have you been all my life? That's just explosion of flavors and spices and juiciness and deep fried goodness sa bibig ko. Grabe, actually, meron siyang different attack ng saltiness. And then, hindi ko lang may turmeric ba yun, may cumin powder ba yun. Panigurado, maraming pepper. And then, yung hint ng lemon, nagbibigay ng extra citrus flavor at asim. Ito na ating pinaka-flavorful na fried chicken na tikman ko. Yeah, somehow, crispy pa rin siya. Parang yung pinaka-batter niya is yung lahat ng Indian spices. Pops, dito nagtatapos ang ultimate halal Indian street food tour dito sa India. Ibang klase, punong-puno ng karne ang tiyan ko ngayon. Maraming salamat sa panonood. Ako si Pops Chewy dito sa India. Nagsasabing stay safe, good night, and goodbye. Bang! Grabe, punong-puno ng manok yung tiyan ko. Yeah!